doon sa sinabi ni dating Pangulo nga Duterte na parang sabi niya naglalakwatsa lang daw si Presidente abroad. Si Marcos, pasyad-pasyad na lang yan. Oh, Tulfo, sagutin mo na. Iba ho yung strategy ng bawat administrasyon. Papansin natin. GMA, sinasabi. Ano bang ginawa ni Duterte? Di ba pinaganda muna yung Pilipinas? Peace and order muna. Okay? Para mismo yung mga investors. Sila yung lalapit. Maraming mga biyahe. Si Erap, dahil short-lived lang yung kanyang term. Si Pangulong Duterte, hindi masyado, ilang bansa lang. Tapos sisiraan pa, tingnan nyo. Knowing naman kasi kaya di siya makabiyahe dahil maraming not welcome siya sa... Paano not welcome? Siya ngayong ini-invite. Siya lang ang ayaw pumunta. Ito talagang Tulfo na to. Kiss ass ka talaga. Sa Europe, di ba? We all know that. Siya nga ang ini-invite. Anong sinabi niya? Minura pa niya. Di ba? And even sa United States. So, alam mo, in-invite yan sa US si Duterte. Kaya lang, hinindihan niya at minura pa niya dahil ayaw nga na niya makipag-alyado dyan sa sa mga kano. Limited yung travel ng Pangulong Duterte sa Asia, China, Japan, at yung mga kaibigan, Russia. Kaya limited ang biyahe ng Pangulo. Actually, pero anong nangyari sa ekonomiya natin? Gumanda, di ba? Tingnan mo natin, we in the media know, we know about it. Ano po bang ginagawa ng Pangulo? I mean, Pangulo goes out of the country to get investments, to secure investments. Siguro. Tandaan nyo yung sinabi niya, to secure investments daw. Puro, yung mga kasamahan ninyo na kasama ng Malacanang sa mga travel, you can ask them. Di ba ginagawa ng Pangulo doon? Kung magiging biyahe ang Pangulo para po makahikayat pa ng mga investor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kasi yung sa Formula 1 po, if ever, shouldered na naman ng taong bayan. Kaya po, we'd like to know in advance, Mr. Speaker, pupunta po ba sa susunod na taon sa Formula 1 sa Singapore ang Pangulo? Yung tanong. And Mr. Speaker, ang First Lady din naman ay proud na dumalo ang Pangulo this year sa Formula 1 para sa networking. So kung proud po ang Office of the President, di dapat po hindi ikahiya kung dadalo ang Pangulo sa Formula 1 sa 2024. Ang biyahe po ng Pangulo sa Singapore ay ito po ay isang imbitasyon mula po sa isang grupo ay yung pong pagpapanood sa formula po. Ito po siya po ay naimbitahan lang, Mr. Speaker, in advance. Fidel B. Ramos, same thing. Ganun din. Si Cory hindi masyado. Wala. Tinalo na ni Marcos yung si Ramos. Yung biyahe nyo. Tabako, biyahero na yon, wala na. Nakuha na ni Marcos ang trono. Not much. Then you have Fidel B. Ramos, biyahe din. And then, baka nga isa ka pa nga dun sa Komundina sa biyahe ni Ramos, tapos ngayon, puri. After that, yun nga si Erap, and then GMA, biyahe. And then si Pinoy, may mga biyahe din. Si G. And the purpose of their trips are of course, to harbor investments. Oh, harbor investments. Makakuha ng mga investments. Ang problem nga lang. Oh, ang problem. Napupulaan yung gobyerno. Nasaan na yung investment? Ang problem ho yung investments ho natin, nakakabit po kasi yun sa economic provisions po. Ngayon sinisi ang ating constitution. How many years na tumatakbo ang constitution natin? At saka kung constitution ang problema, bakit hindi baguhin lang yung certain na constitution na yun? Hindi yung papalitan ninyo ng political at yung termino, pahahabain, gagawing parliament? Ng constitution natin. Paano ka mag-invest kung ako? Kahit ikaw siguro, sir, pag pumunta ka doon sa isang lugar, sasabihin ng mayroong resolution ng konseho. Abante, kung gusto mo mag-invest dito, meron kami mga kababayan dito, makisosyo ka na lang, pero sa 60% yung sa amin, 40 ka lang. O di palitan lang yan, porsyentuhan na yan, gawing 50-50. Pera mo, papayag ka ba na 40% ka lang? 60% nung wala namang laway lang yung ginamit ng kabila. O kahit balik ta rin. 40 or 30 na sa Pilipino, 60 sa Banyaga. O ganun lang. Ganun kasimple. So basically,
why would they invest in our country kung hindi naman 100% na ownership sila? So that is the reason why. Boom! Boom! Kaya nga eh, bakit pa biyahe ng biyahe ang Pangulo na ito? Kung sinasabi mo naman pala na may problema tayo sa economic provisions, bakit hindi ayusin mo na itong Pangulo mo na ito? Yung economic provision, particular yung sinasabi na 60-40, okay? Or 70-30 na share. O kaya, pagandahin mo muna ang bansa mo bago ka bumiyahe ng bumiyahe. Kasi sabi mo nga, sabi mo ang purpose ng pagbiyahe is to attract investors. Paano ma-attract yun na investors kung meron ng problema, which is yung share, yung 70-30 or 70-40 or 60-40 na yan. So, walang kwenta yung pagbisita niya yan, gasolina, yung eroplano, lahat yan ng time na instead na magtrabaho sa Pilipinas, biyahe ng biyahe. Walang kwenta yan. Panay pledge lang. Panay sat-sat lang. Pero on paper, wala. Kasi nga, alam nila na hindi pa rin maayos ang bansa. So, initially, sabi mo, ang purpose is to attract investors. Tapos sasabihin mo, ang problema, paano ma-attract yung mga investors kung meron tayong problema sa economic provisions? Di ba common sense lang? In short, walang silbi yung biyahe-biyahe na yan. 1.6 billion ang budget na naman ngayong 2024. Saan mapupunta? Kakalakwatsa? Kaya tama si PRRD. Nalakwatsero ito. Walang kwenta. Walang investments na papasok sa atin. Dahil sabi mo nga may problema sa economic. Ano na yan? Pinagsasabi mo, Tulfo. Kiss us, makapag-defend ka lang. Pero in fact, alam na alam mo may problema naman pala. So ibig sabihin, dyan pa lang, sa narrative mo na yan, walang kwenta. Walang silbi. Gumastos lang. Tax ng bayan.